Do'n naman tayo sa may, nung nag-Benguet ka kuya, nakapunta ka kay Apo Wang-Od? Hmm. Kamusta yung experience mo dun? Kasi 'di ba ang nakikita ko lang sa social media, parang ano na siya, hindi naman overcrowded pero pinupuntahan na talaga siya dahil kay Apo Wang-Od. Oo. Hindi pa Kasi ba siya masyadong ano na, nagkukumpal ng mga tao na-commercialize dun? na siya actually, na-commercialize na si Apo Wang-Od sa ngayon ha, sa Mm, tingin ko. Kasi unlike before, nung mga unang punta ko dun 2017, mm. 2017 unang-unang hike ko kay Apo Wang-Od. Yung community kasi nila dati, bago ka makarating dun, hina-hike din. Bundok kasi talaga yan siya. Ngayon kasi binutas na yung bundok, ginawa na nila ng kalsada. Pero nung mga panahon namin, nung kami pa lang yung mga unang-unang mga traveler na nagha-hike papunta dun kay Apo Wang-Od, bundok pa lang yan talaga. Iha-hike mo lang talaga mula doon sa pinaka-ano, yung pinaka-gate nila doon. Anuhin mo yun. Yung may gate na sila kasi doon ngayon eh. Mula sa gate na yun, babagtasin mo yan, iha-hike mo yan papunta. Dati, kung hiking, halos kinukuha namin ng 1 oras kalahati ang hike. Ngayon, nasa 30 minutes na lang eh. 30 to 40 minutes na lang. Kasi nga, binutas na yung ano, yung bundok. May kalsada na. Kaya sobrang madali na lang sa mga traveler na makapunta mismo sa community ng mga ano, ng tribo. Hmm, Mm. hindi parang nakakasira ng environment yun? I mean masyado ng Nasira kinomercialize talaga na kasi binutas binutas mo na na yung yung bundok eh. bundok, eh. Oo, talagang sinira mo yung ano ng kabundukan talaga dahil kinomercialize na yung area. Mm, Hindi tulad dati na dapat nga, yun nga sabi namin ng mga nauna talaga dapat hindi na lang inano. Kasi ang nangyari kasi ngayon para lang sa comfort ng mga turista dahil madami ngang pumupunta kay Apo. So ginawa nila ng madaling paraan para makapunta ang mga tao dun. Kaya naggawa sila ng kalsada. pero 'di ba Which is dapat kasama sa experience yun? Yun dahil which nga is dapat hindi na dahil 'di para ba? ma-experience mo yung pagha-hike. Mm. Dapat hindi talaga nila ginawa yun. Sa akin lang, sa opinyon ko lang naman yun, kasi ako talaga ayaw na ayaw ko yung napipinsala talaga yung nature dahil lang sa ano ng mga tao, para lang sa comfort ng mga tao. So ngayon nung time na yun, nung nagpunta kami kay Apo, yun nga hina-hike namin talaga, talagang binabagtas namin yung bundok, makarating lang dun sa community. Tapos yung before kasi 2017, hindi pa siya gaano ka-modern yung mga bahay doon. Talagang makikita mo pa yung mga ano, yung mga traditional na mga bahay. Yung mga sinaunang bahay talaga nagawa sa kahoy. Ngayon kasi ano na sobrang modern na lahat, nabago na. May mga homestay na sila doon na magaganda. Wala ka na makikitang bakas ng mga sinaunang bahay. Wala na. Kasi lahat nabago na. Simula nung nagkakaroon na ng income yung community, yun yung kasi ang tawag dun sa tribo nila Butbut, Butbut tribe. Hmm. Hmm. Dati nung unang-una kong pagpapa-tattoo sa kay Apo dito sa likod, bayad lang namin dun 20. Ngayon nasa 200 na yata, 250 mga ganun. Mas sobrang mahal na. No. Ang laki ng tubo. Oo, laki na sobrang ano, kahit sa picture lang dati 20 pesos, tatlong tuldok, kasama na picture dun. Ngayon hindi hindi na. Hindi pa kasama. Nasa 200 to 250 na yata ang ano dun pinaka ano, ang presyo ng mga nagpapa-tattoo. Tapos yung tattoo nila sobrang mahal na rin. Depende pa yun sa design saka sa laki ng papa-tattoo mo sa kanila. So sa ako, mapalad naman ako na siyempre naanuhan ko agad si Apo nung mga time na yun, naabutan ko na. Sa ngayon kasi medyo pagod na si Apo talaga eh. Kaya nga, Sa eh. edad niya na 108, hindi na siya gano'n ka-ano na para mag-tattoo sa mga tao. So ngayon ang ginagawa nila may cut-off na siya. Parang 3 hours sa umaga tapos 3 hours din sa hapon. Hindi tulad Hmm. dati nung time namin na halos isang araw siya nagta-tattoo kasi medyo malakas-lakas pa siya nung time na yun. Ngayon inaantok na siya, napapagod na rin, Kawawa nga gano'n. masyado ng parang Mm. nagagamit si ano, Sobrang Apo ano na Wang-Od. siya, sobrang gamit na gamit na talaga siya. Kaya nakakaawa din yung matanda. Kaya ako, okey na ako, sa sarili ko okey na ako kasi natatauhan niya na ako, eh. Ang ano ko na lang naman, purpose ko kaya bumabalik na lang ako sa Buskalan dahil lang din sa mga ibang design ng tattoo. Mm. Oo, lalo na yung ano, yung sa mga pamangkin niya, sa mga apo niya, dun na lang ako nagpapa-tattoo.
Pero kay Apo, picture na lang, hindi na ako yung nagpapatattoo sa kanya na picture na lang. Kasi isa na ako sa mga mapalad na hinawakan niya, eh. Mm. Kasi 'di ba nangahawak yun ng ng private part. Nangahawak Oh, ng ano, nagawa niya na sa na akin yun kaya kontento na ako. nangahawak ng birdie si Wangud. Oo, naghahawak siya ng birdie. Eh, nahawakan niya na yung birdie ko kaya okey na ako dun. Oo. Kasi swertihan lang 'pag kumbaga 'pag nasa mood siya manghawak, dun lang talaga niya mahawakan. Kaya mapalad ka na 'pag mahawakan ka niya. Sa dami niyong mga pumupunta dun. Masuwerte ka na 'pag nahawakan ka ni Apo Wang-Od. Ibig sabihin natuwa siya sa'yo, Sa gano'n. sa tingin mo ba kuya, social media nagpe-play ng huge part kaya maraming tao naeengganyo ngayon mag-hiking? I mean Sobra. hindi naman talaga nila parang, passion, pero gusto lang nila i-try kung Oo, para kasi ba sa lalo kanila 'to? lalo na ngayon ang platform ng social media is yung Instagram, Mhm, Twitter, Reels, YouTube, more on vlog. Yun na lang talaga yung ng kahit hindi naman nila passion talaga for the vlog, for the pictures, for the aesthetic sa mm. IG, gano'n. Pero yung masasabi mo talagang yung nandun yung sense ng nila para sa nature, wala. Bibihira na lang yung mga gano'ng tao talaga na may concern pa sa nature. Kasi makikita mo iba, nagha-hike lang kasi sikat sa social media. Kita nila pero yung disiplina pa rin sa sarili, yung disiplina para sa kalikasan nawawala din. Kasi yung iba iiwan yung basura. Yun yung kinaiinisan ko kuya, yung pupunta ka Hmm, ng bundok tapos mag-iiwan ka ng oo. kalat mo dun. Alam mo Which is may baon kang McDo, ba't mo iiwan dun? kaya nga, Dalhin mo. which is dun pa lang sa jump off, pinapa-implement na yung leave no trace na tinatawag, Mm, yung LNT na tinatawag. Pero yung iba talaga hindi pa rin iniintindi, lalo na yung mga millennials sa totoo lang. Hindi naman lahat, pero karamihan talaga. Wala yung for the pictures lang talaga yung habol nila. Pero yung concern sa nature, wala. kaya ko rin natanong kuya kasi ayun nga si Apo Wangod. Ako din yung minsan naaawa kay Apo Wangod kapag nakikita ko yung mga picture ng mga Mhm. social media influencer na parang Mhm. instead na nagpapahinga na lang siya, wala na. Parang naging yun na yung star attraction mo sa content mo. Para sa Tipong content, for the content lang talaga. Hindi na nila naiisip din yung ng tao. mm, Kasi siyempre, natin yan eh. Treasure na natin kung tutuusin si Apo eh. mm. Kaso hindi din na kino-commercialize mismo sa parts ewan ko lang para sa akin kasi siguro kung ikaw mismo concerned ka na as member of the family, hindi niyo masyadong si Apo i-expose ng gano'n sa tao talaga. Eh, kaso dahil pero siyempre ako nagsasalita ako ng ganito, sasabihin naman ng iba 'pag halimbawa may makakarinig sa'kin, palibhasa kasi na kayo yung mga naunang kaya ganyan, mas parang magiging makasarili ka naman 'pag sinabi mong sana wag nang paanuhin si Apo kasi, sa dami ng taong gusto pang makita si Apo hindi mo rin mapipigilan. Pero kuya, 'wag naman sana to the point na ibababa mo siya kasi naalala ko may isang news one time na pumunta si Apo Wangod sa Tugtutan, eh. Like Oo, ibababa mo yung ano nangyari na yung pinapunta nila sa Dugtutan. Pero ang purpose kasi talaga nung time na yun is si Coco Martin ang tatagpuin niya talaga. So nagkataon lang na pareho ng schedule dun sa Dugtutan kaya pero hindi natuloy hmm, yun. Yung an pamangkin niya lang natuloy that time, hindi siya natuloy dun sa ah, Dugtutan. Kasi si lang talaga ang inano na kasi yun nga, ini-invite siya ng dito sa World Expo. Dito ginaganap kasi ang dutdutan sa may World Expo na i-gi-guest nga nila sa dutdutan si Ako Mangud kaso ang daming nag-bash na sa kanila before pa mangyari yon. So, hindi siya natuloy. So, ang natuloy lang talaga yung pagkikita nila ni Coco Martin. hmm. Mm. Buti Mm. naman kasi kawawa talaga si Apo Oo Wangod, nga, eh. kung dito sa World Expo gaganapin yung niya, Diyos ko po, ang daming dadayo talaga niyan. Libo ang pupunta niyan 'pag siyang buti na lang na napigilan din, hindi na natuloy din yun. Kasi kawawa True, talaga. true. Yung pangalawa niyang punta dito nung last February yata yun, yung sinundo siya ng chopper dun sa Kalinga mismo. Courtesy call lang naman yun kay President Marcos eh. Hmm.
Nag-courtesy call lang naman sila, ayun. Kaya nakabalik siya uli dito sa Manila. Tapos after nun binalik na siya uli dun sa ano, sa Kalinga. Hinatid na siya uli ng chopper dun, Sana hindi na ganun. masyadong ma-overexpose si Apo Wangod. Oo, Hayaan na hindi nila na. magpahinga na. Tama na. 108 na siya, sobrang ano na, sobrang ano na yung ganyang katawan ng tao. Mm. Hindi tayo nga mga lola natin umabot nga lang ng 80, 90, medyo ano na nga, sabagay kasi si Apo naman kasi hindi, late na siya na anuhan ng mga media, kaya yung lifestyle naman kasi niya hindi naman siya talaga yung talagang kumakain ng ano, more on gulay lang naman kasi talaga yun siya kaya ang haba ng ano, ng buhay niya, eh. Mm. True. Ngayon kasi nung na-expose na siya, ang dami na nagbibigay ng halimbawa, like mga chocolates. So, alam mo yon, parang siyempre mate-tempt din yung matanda na kumain ng mga ganyan kasi bago sa paningin niya, eh. Uy, anong lasa nito? Dadala mo niyo ng mga chocolates, mga imported na goods like mga yung mga spam, mga ano. Eh, siyempre naku-curious na 'yan. Natikman nga natin 'yan. Eh, siyempre 'pag nasarapan siya, parang tayo din mga tao mismo nag-ano sa kanya na dahil natikman niya na yung mga gano'ng pagkain, siyempre parang binigyan na natin siya ng reason na parang ano, na mabigyan siya ng ibang ano na magiging makasanayan niyang kainin. Mm. Hmm. Unlike before na puro gulay lang siya or fish o ano, ngayon hindi, eh, may mga chocolates na siya. Siyempre hindi alangan naman titingnan niya lang 'yan, kakainin niya 'yan. So, parang binigyan mo lang ng ano yung matanda. Kaya siguro minsan nakakaramdam na rin 'yan ng pagod kasi siguro nga dahil sa mga kinakain niya na rin ngayon, dahil Mhm. nga nahaluan na ng ibang ano yung kinakain niya. Yun lang, sa opinyon ko lang naman yun, Mm. gano'n. Plus, yun nga, everytime na nakikita ko sa social media yung place nila, wala na, marami ng tao, marami ng sasakyan, para bang kawawa yung community as a whole. I mean, siguro maganda financially kasi pumapasok yung income, pero in terms Oo, of the environmental impact nun, parang hindi na ganun masyadong kaganda. ano, kumbaga parang masyado na parang naibugaw na masyado yung ano ng community. Mm. Gano'n yung nangyari sa kanila. You can catch the entire episode exclusively on YouTube. It's youtube.com at The Nick Berliano Show. It's youtube.com at The Nick Berliano Show.